Magandang araw, Pilipinas. Ako si Trini Bantugan at ito ang Balitang Lokal. Hatid sa inyo ng TV Patrol ngayong October 24, 2025. Ngayon, narito ang mga mainit na balita sa ating rehiyon. Pabansang balita, binigyang diin ni dating opisyal na si Teodoro Topacio na babala hinggil sa posibleng military takeover sa bansa. Ayon sa kanya, dapat mag-ingat ang pamahalaan sa anumang hakbang na maaring magdulot ng kaguluhan tulad ng nangyari sa Myanmar. Idinagdag niya na ang demokrasya ay dapat patuloy na paggalagaan upang mapanatili ang kalayaan ng mga mamamayan. Samantala, sa panahon naman, asahan ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong hapon dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. Pinapayuhan ang mga motorista na mag-ingat sa madulas na kalsada at ang mga residential sa mababang lugar ay maghanda laban sa posibleng pagbaha. Sa lokal na komunidad, ipinagmalaki ng barangay San Isidro sa Quezon City ang kanilang bagong bukas na Community Learning Center. Layunin nitong mabigay ng libreng tutorial sa mga batang hirap magbasa at matematika. Ayon sa punong barangay, edukasyon ang susi sa pag-unlad, kaya dapat lahat ay may pagkakataon na matuto. Sa balitang pampalakasan, wagi ang Batangas City Athletics sa kanilang laban kontra sa Manila Stars sa MPBL kagabi sa score na 85-79. Ayon sa coach, naging susi ang disiplina at teamwork ng koponan. At iyan po ang mga balitang lokal ngayong araw. Para sa karagdagang ulat at live updates, bisitahin lamang ang aming opisyal na website sa social media pages. Ako po si Queenie Bantugan, nag-uulat para sa balitang lokal, totoo, napapanahon at para sa Pilipino. Iyan po ang mga balitang lokal ngayong araw. Para sa karagdagang ulat sa live updates, bisitahin lamang ang aming opisyal na website at social media pages. Ako po ulit si Queenie Bantugan, nag-uulat sa balitang lokal, totoo, napapanahon at para sa Pilipino. Magandang araw mga kababayan, ako po si Vanessa Cabusas at narito ang pinakabagong balita sa mundo ng sports. Unahin natin sa basketball, panalo kagabi ang Gilas Pilipinas laban sa Japan sa FIBA Asian Qualifier sa score ng 89-82. Bida sa laro si Dwight Ramos na nagtala ng 25 puntos habang nagpakitang gilas din si Kai Soto sa depensa at rebounds. Ayon sa coach ng Gilas, ang panalong ito ay para sa bayan at patunay na patuloy tayong lumakas bilang isang kupunin. Sa volleyball naman, namayagpag ang Creamline Cool Smashers matapos talunin ang Choco Mocho Flying Titans 3 sets to 1. Hinanghal na player of the game si Eliza Vargas na may 18 points at 3 service aces. Sabi ni Eliza, ang teamwork at tiwala sa isa't isa ang sikreto sa bawat panalo. At sa international scene, muling nagbigay karangalan sa bansa si Carlos Yolo matapos masungkit ang gintong medalya sa floor exercise sa World Gymnastics Championship sa Japan. Tunay nang ipinagmalaki natin ang kanyang disiplina at determinasyon bilang isang atletang Pilipino. At iyan ang ating mga balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ako po si Vanessa Cabusas, nagsasabing sa bawat laban, puso, sipag at dedikasyon ang tunay na panalo. Hanggang sa susunod na ulat, Laban Pilipinas! Magandang araw mga kababayan, ako po si Angeline Madayos at narito ang pinakabagong ulat ng panahon mula sa TV Patrol. Alamin natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maraming salamat, Angel May. Sa araw na ito, Sabado, October 25, 2025. Karamihan sa mga lugar sa bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan na may paminsang-minsang pag-ulan dahil sa epekto ng amihan o northeast monsoon. Sa Metro Manila at kalapit ng mga probinsya, inaasahan ang temperatura mula sa 25 hanggang 32 degrees Celsius.
kaya't mainam na magdala ng payong kung lalabas, lalo na sa hapon kung kailan posibleng umulan. Sa Visayas at Mindanao, may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagtiglap pagkulog, lalo na sa silangang bahagi. Pinapayuhan ang mga residente sa mababang lugar na mag-ingat sa posibleng pagbaha. Samantala, sa Baguio City at mga karatig na lugar sa Hilaga, ramdam pa rin ang malamig na panahon na may temperaturang umaabot hanggang 18 degrees Celsius tuwing umaga. Ito ng araw at ulan ang maranasan natin ngayon. May palala ka ba para sa mga magbibiyahe ngayong itong Queen Bantugan? Angel Me para sa mga magbiyahe o mangingisda, katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Pinapayuhan ang mga maliliit na bangka na huwag munang pumalaot kung hindi naman kinakailangan. Salamat, Queen Bantugan. Yan ang ating lagay ng panahon para sa araw na ito. Lagi pong tandaan maging handa, ligtas at alento sa anumang pagbabago ng panahon. Muli ako po, si Angel Badayos, para sa Video News. Magandang araw at ingat po tayong lahat. Magandang araw mga ka-showbiz. Ako po si Angel, ang inyong chika partner. At ako naman, si Jmar, at narito ang mga mainit na balitang showbiz na siguradong magpapakilig, magpapasaya at minsan magpapawaw sa inyo. Unang balita, trending ngayon sa social media ang tambalang Luna at Marco matapos sila makita magkasama sa isang charity event sa Quezon City kagabi. Ayon sa mga fans, sweet raw ang dalawa at tila may something special na nangyari sa bangitan nila. Nako Angel, hindi naman ito unang beses na chismis lang may relasyon, di ba? Pero ayon mismo kay Marco, sa kanyang panayam, magkaibigan lang kami ni Luna. Pero syempre, hindi mo masabi ang future. Ay kilig naman yon sa iba naming balita. Excited na ang mga manonood na ng lapit na premiere night na bagong pelikula ni Heart Evangelista na tadhana sa Paris na ipapalabas sa sunod na buwan. Sabi ni Heart, this is movie special to me because it's talk about second chances at self-love. Speaking of self-love, may bagong vlog naman si Vice Ganda na talagang nagiging pinag-uusapan sa online. Sa video, nagbigay ng advice tungkol sa pagiging totoo sa sarili at pagpapahalaga sa kaligayahan. Trending agad ito at umani ng higit 2 million views sa loob lamang ng 24 oras. Talaga namang hindi maubos ang chika at impresyon sa showbiz, Jmar. Tama ka dyan, Angel. Kaya't mag-showbiz, huwag kalimutang abangan ang aming susunod na episode para sa mga mainit pang balita, intriga at kilig moment sa mundo ng aliwan.